mga kababayan na dito po sa planong ito ni Senator Ping Lacson, tila mabubuking mga kababayan at tila kinakabahan na ito pong si Mike Defensor. Kasi kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba sinasabi ni Saldico, wala po siyang kinalaman sa maanumalyang flood control. Sinasabi ni Saldico mga kababayan na wala siyang naging partisipasyon ayon po sa kanya. Pero ngayon, iginigiit po ng kampo nitong si Defensor at nitong sina Marcoleta mga kababayan na yung 18 nagpakilalang 18 Marines or dating miyembro ng Marines mga kababayan ay mga tauhan daw nitong si Saldico at ito daw trabaho ng mga nagpakilalang 18 Marines na ito mag-deliver ng pera doon sa mga sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon mga kababayan, kapag lahat po yan ay pinatawag ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan, mabubuking po kung sino po nagsisinungaling at hindi. Lalo na at ipapatawag rin ni Senator Ping Lacson etong si Gutesa na nagpakilala na tauhan din nito pong si Saldico. So ngayon mga kababayan, ito i-play po natin itong nakita nating balita kahapon galing po dito sa Billionario News Channel. I-play na po natin mga kababayan. Magkakaalaman na ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si resigned Congressman Saldico, oras na maibalik ito. Yung sinasabi ni yung sinasabing lusak mga kababayan, nito pong si Panelo, babalik sa kanila yan Sa bansa para sumalang sa flood control probe. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Actually, hindi pala lusak, pusakal mga kababayan. Yung sinasabi ni Panelong pusakal, babalik sa kanila yan. Lahat-lahat, dito kina Marcoleta, dito kina Defensor. Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, kunyari concern si Defensor dito po kay Saldico. Ang totoo po niyan, inakabahan itong si Mike Defensor na mabuking yung script na ginawa po nila at yung kagaguhan na inimbento nila na mga salaysay nung nagpakilalang 18 dating miyembro ng Marines. Kasi biruin nyo, itinatanggi ni Saldico na may partisipasyon siya sa maanumalyang flood control. Pero sinasabi nung 18 Marines, dating Marines, na sila nagdi-deliver ng pera kasama itong si Gutesa mga kababayan. So ngayon, kapag pinagharap-harap yan ni Senator Ping Lacson, makikita ng taong bayan yung script ni Mike Defensor at ni Marcoleta. Nakatakdang imbitahan si resigned Congressman Saldico sa mga pagdinig ng Senado sa flood control scandal. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson, at first opportunity, maaaring ipatawag siko ng komite na may leave of court dahil may pending warrant of arrest laban sa kanya ang Sandigan Bayan. Una na rin siyang inisyuhan ng show cause order ng Blue Ribbon nitong Enero dahil sa hindi nito pagsipot sa mga hearing. Sa huling monitoring, nasa kustudiya ng Czech Republic siko matapos harangin sa German border dahil sa kawalan niya ng proper documentation. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Itinuturing na architect ng budget mess siko ayon kay Lacson, kaya't maigi kung makikipagtulungan siya sa investigasyon. Pero hindi lang siko ang balak imbitahan ng komite. Kasama raw dyan si Orly Gutesa at ang mga umano'y dating marino na nagpahayag ng 805 billion peso worth of cash deliveries. Ngayon mga kababayan, madadali dito sina Baligod, etong sina Mike Defensor, especially mga kababayan ang pinakamadidiin dito si Orly Gutesa. Kasi siya po yung unang lumabas at nagsabi na siya ay tauhan mga kababayan nito pong Saldico at kasama sa pagdi-deliver o inuutusan sa pagdi-deliver ng pera doon po sa mga politiko na sangkot sa maanumalyang flood control. Ngayon mga kababayan, kung sakali na pagharap-harapin sila, natural itatanggi po yan ni Saldico. Lalo na kung wala naman talagang katotohanan mga kababayan, yung aligasyon nito pong nagpakilalang dating miyembro ng Marines mga kababayan kasama itong sa Orly Gutesa. So ngayon, ang isa pang palaisipan dito, nasa saan? Ito pong si Orly Gutesa kasi hanggang ngayon, wala pang balita kung saan po napunta itong si Orly Gutesa at kung buhay pa po ba ito. Yan yung isa sa pinakamahalagang dapat malaman ng mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, ituloy pa natin. Sang-ayon na rin sa utos umano ni Ko. Interconnected daw ang mga testimonya nila at gustong malaman ni Lacson kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo at hindi. Maaari ring imbitahan sina dating Undersecretary Adrian Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman sakaling mabanggit sila ni Ko sa harap ng Blue Ribbon.
Dati na rin silang iginawit ni Ko sa serye niya ng video testimonies kaugnay ng umano'y kickback scheme. Pero hindi raw ito kinonsidera ng Blue Ribbon dahil hindi naman under oath si Ko. Posible ring imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero pagdating sa Pangulo, hindi raw maipapatawag si PBBM dahil sa prinsipyong separation of powers. Malaking development din para kay Senator JV Ejercito ang pagkakaaresto kay Ko at maaari raw itong magbahagi sa mga nalalaman niya sa sinasabing biggest corruption scandal ever sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Di ba mga kababayan, akala ng mga DDS at weak leader po talaga si Presidente. Sinasabi nila, no, malabo na maaresto yan si Saldico. Malabo na mapabalik ng Pilipinas yan. Nung naaresto mga kababayan at inaasikaso na yung pagpapabalik sa Pilipinas, ngayon ang panawagan naman itong sina Mike Defensor, ang sinasabi nila mga kababayan, hindi daw po pwedeng patahimikin. Etong si Saldico, protect daw o protektahan daw etong si Saldico mga kababayan. Bakit? Kasi natatakot ka na ba Mike Defensor na baka mabuking yung script mo? Diba na ginawa ninyo at inimbento ninyo para idiin ang presidente sa isang kasalanang wala naman siyang kinalaman? Di po ba mga kababayan? O ano ba yung sabi dito ni Mike Defensor? Basahin po natin. Ano man ang isyo sa pagkakadakip kay Saldico, isa lang ang malinaw. Dapat siyang protektahan ng ating pamahalaan. Bakit? Dahil ang kanyang seguridad ay seguridad din ng katotohanan. Kapag ka siya ay napatahimik, damay ang ebidensya. Maglalantad sa malawakang korupsyon sa bansa. Huwag nating hayaang mabaon sa limot ang ebidensya. Si Saldico ang susi sa usapin ng malawakang korupsyon na dapat nating tutukan. Paano nga ang sinasabi nga ng Saldico mga kababayan? Diba kung matatandaan nyo, naglabas po siya ng mga video. Ang sinasabi niya, dun sa mga video po niya, wala siyang kinalaman. Malinis siya sa maanumalyang flood control. So sino ba naman ang utu-uto na maniniwala doon po sa sinasabing yon ni Saldico? Tapos biglang pinalabas na Mike Defensor yung 18 dating miyembro ng Marines na inuutusan daw o naging tauhan nito pong si Saldico. Ngayon mga kababayan, ang iniisip natin dyan, kapag kaya ay pinagharap-harap ni Senator Ping Lacson mga kababayan, malalaman kung sino ang nagsisinungaling at hindi. Kapag ka itinanggay ni Saldico na tauhan niya yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, ibig sabihin nun, yung pinalabas na yon ni na Mike Defensor na mga tao mga kababayan ay tanim ano lamang po talaga nila para idiin mga kababayan yung mga gusto po nilang idiin sa maanumalyang flood control. Kasi kung titingnan nyo kahit ilang beses tumanggi ito pong si Saldico na may kinalaman siya sa maanumalyang flood control, hindi po talaga may aalis yung sinasabi ng ebidensya mga kababayan na talagang sangkot siya. At malaki ang nakuha niyang pera sa kabanang bayan. At yan po ay hindi pwedeng pasinungalingan mga kababayan once na pinagharap-harap sila dito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga napakaganda nung ginawa ni Senator Ping Lacson na pagharap-harapin ang mga ito para makita ng taong bayan kung sino ba ang dapat nilang paniwalaan.